Good day class, welcome to Bulacan Polytechnic College or PPC. I am your trainer for today for the full session of our study. I am your NC2 or SMAO NC2 trainer. I'm a certified trainer in shielded metal arc welding. Let's talk about shielded metal arc welding. Ano nga ba ang shielded metal arc welding? Ang shielded metal arc welding ay pagdidikit ng dalawang bakal ng material gamit ang fusion. When we say fusion, ito ay gumagamit ng heat and ng pressure. Merong role ang trainer and trainees. Me as a trainer, ang role ko ay serve as your team leader, stimulate trainees motivation, facilitate or facilitator of learning, assist learners, evaluate student achievement. So ako bilang nakakaalam sa industry ng welding, ako yung magsiserve na team leader. Hindi ako talaga magiging teacher na traditional. Ano naman yung inyong role as trainee? Ang role nyo ay select what they want to learn or what you want to learn. Pipiliin mo kung ano yung gusto mong unahin. Learn at their own rate. Walang pressure dito. Kung nauuna yung kaklase mo, okay lang. Basta kailangan ma-master mo yung unang principles or yung task na binigay. Responsible for what they learn. So kayo mismo, walang sisihan. Kung hindi kayo matuto sa program na to, kayo yung responsible sa kung ano yung natutunan. Okay? Kasi given na meron na tayong mga materials, multimedia materials, tools and equipment, tapos naituro na rin sa inyo kung paano gawin. Kayo na mismo yung mga do not decide when they are ready to perform. Hindi walang sapilitan na pipilit ko kayo na, sige, ikaw na next, perform ka na. Kung ayaw mo pa, sa tingin mo hindi mo i-perform ng maayos, pwede kang or pwede kang mag-review na lang muna ng mga matutunan. Okay? Choose how they want to learn individually. So, pwede kayong magtulungan as groups, kayong tatlo. Pwede kayong magtulungan. Ang tawag natin doon kapag tatlo? Teamwork ang tawag natin. Okay? So, paano tayo mag-aaral or how will we study shielded metal arc welding? Pagka-aralan natin ang SMAO sa pamamagitan ng CBT or competency-based training. What is competency-based training? CBT focuses on developing and assessing precise skills, knowledge, and positive attitude required for job roles. Anong sinasabi doon? Skills, knowledge, and positive attitude. So meron tayo dito practical application when it comes to skills, knowledge, ito yung cognitive natin, and positive attitude, ito yung ating values, tinatawag. So meron tayong tatlo na kailangan pag-aralan or ma-develop sa inyo na kailangan requirement para pag nakapasa na kayo ng SMAO or shielded metal arc welding ay hindi na kayo mahihirapan pagdating sa industry. And ito yung ating mga training methodologies. Number 1, individual study, pero meron kayong area na pwede nyong pag-aralan, na kayo lang individual. Lecture and discussion, meron tayong moment na magdi-discuss lang si trainer. Ako yun. Meron tayong group discussion, magbibigay ako ng task as group and kailangan nyo yung discuss and perform. And then, ang huli ay demonstration. So, lahat ng natututunan yung theories sa SMAO, paano mag-welding, paano i-apply yung welding, ay dapat ma-demonstrate nyo. Mapakita nyo ito skills. Okay? Kasi
So after ng performance, no, or sa tingin nyo, kaya nyo na, no, meron tayong assessment method. Ano yung ginagawa natin doon? Meron tayong written test, meron tayong demonstration, and then oral questioning. Observation with oral questioning. Ano yun? Written test, i-assess natin ang inyong knowledge. Demonstration, i-assess natin ang inyong skills. And then, oral questioning, i-assess natin kung ano ba yung natutunan nyo overall. And then, yung values na na-adapt nyo or nakuha nyo dito sa ating training. So, bumalik tayo dun kanina sa ating objective ng CBT. Naintindihan? There are 10 principles of CBT or competency-based training. Tingnan natin kung ano-ano yung 10 CBT, principles of CBT. Number 1, the training. Kayo, mag-e-enter kayo ng program. Ang program nyo ay ang Shielded Metal Arc Welding. And then, sumunod, trainees select the competency and receive the instruction. Kayo mismo yung pipili ng competency and mag-i-instruct lang ako sa inyo kung ano yung dapat nyo gawin. Sumunod, review the learning package. View multimedia materials, use manuals, research, demonstrate practical skills, receive assistance and advice. Kapag nakuha nyo na yung certain competency na kailangan nyo dito, yun sa atin dito sa core competency natin ay weld, carbon, steel plates, and pipes. Okay, kapag nakuha nyo na yun, pwede na kayo mag-proceed sa next step. Ano yung next step natin? Trainer observes the trainee's performance. Ako, hindi lang ako basta turo ng turo. Kayo mismo yung gagawa ng mga kailangan nyo perform. Ang gagawin ko lang, mag-observe ako. No, guide on the side lang ako na hindi ako sage on the stage, hindi ako lagi nakatingin sa inyo. Sumunod, trainer rates trainees performance. Tingnan ko, assist ko kung kaya mo naman proceed sa next step. Kung hindi pa, ulitin natin hanggang sa mamaster. And then, kapag kaya mo na, proceed na tayo sa next competency. Sumunod, trainee rates own performance. So ikaw mismo, i-rate mo yung sarili mo. Meron akong ibibigay na checklist sa inyo. No? I-rate mo kung confident ka na magiging competent ka sa area na yun. Okay? So, ganun tumatakbo yung test na hindi to katulad ng traditional school natin na yung teacher lang, student lang, teacher lang mag-check. Meron tayong collaboration dito. No? Sumunod, trainee attempts the task. Kapag tingin niya na confident na siya, i-attempt niya or kayo, i-attempt nyo na kumpletuhin yung task. So, kapag hindi niya na kumpleto, satisfactorily perform competency. If no, babalik tayo dito sa third step. No? Uulitin lang ulit natin. Magre-review ulit kayo ng mga materials, learning materials, using media materials, multimedia materials. Kapag hindi nyo ulit nagawa, ulit lang tayo na ulit. So hanggang sa ma-master nyo ng ma-master yung competency na kailangan natin ma-master sa Shielded Metal. Okay? Ngayon, kapag na-master nyo na, kaya nyo na i-perform yung task na ibinigay ko sa inyo, have enough competency been achieved? If no, balik tayo sa una. No? If yes, pwede na kayong umiksit ng program. Ano ang gagawin natin kapag umiksit na kayo ng program? Magkakaroon tayo ng institutional assessment. No? Ito ay pag-assess ng inyong skills na natutunan sa ating Shielded Metal Arc. No? Kapag napasa nyo yung institutional assessment, ang mangyayari, pwede na kayong mag-undergo na ating national assessment. After nun, magkakaroon kayo, kapag napasa nyo, no, kayo ay competent, no, magkakaroon kayo ng NC2 or ng NC2 sa Shielded Metal Arc. Ano nga ba yung pagkakaiba ng CBT or ng competency-based training sa traditional? Number 1 is training progress at own pace. So, hindi ito sabay-sabay, no, na mag-level up. Pinatuloy sa traditional, instructor controls the learning pace.
So, instructor yung nagde-decide kung proceed na tayo sa next lesson. Dito, sa CBT, ikaw mismo yung magde-decide kung kaya mo na mag-proceed. Kung na-master mo na yung unang competency, then proceed na sa next. Pangalawa, each training moves on the task next task only after mastering the current task. So, yun yung tinulad ng sinabi ko kanina, magpo-proceed ka lang sa next task kapag na-master mo na yung sunod na task. And then, sumunod, trainers focus on managing learning. Dito sa traditional trainings, all proceed from one topic to another simultaneously. No? And trainers focuses on managing instruction. So, dito nga sa CBT, kayo mismo, you will learn at your own pace. Okay? And now, here's the CBLM. No? Ano ba yung laman ng ating CBLM or competency-based learning material? Number 1 ay cover page. No? Cover page lang yun na nagpapakita ng SMAW or Shielding Metal Arc Welding. Table of contents, kung ano yung nilalaman ng ating CBLM. How to use competency-based learning materials. Learning experiences. Information sheet. Ito yung parang module nyo, no? Self-check. Answer key, performance test, task sheet, and performance criteria checklist. So kapag mag-application na tayo ng inyong skill demonstration, ito yung kailangan natin, ang performance criteria checklist. Ang ating core competency sa Shielded Metal Arc Welding NCP ay isa lang. No? Kailangan nilang makapag-perform or makapag-weld ng carbon steel plates and pipes. So yun lang. You will just have to weld carbon steel plates and pipes. So isa lang ang ating core competency. No? Now, we will proceed sa kung paano ba gawin yung welding carbon steel plates and pipes. Constant in attendance, kailangan lagi kayong present dito. Exemplary attitude in work and relationships. So, dapat kayo-kayong magkaklase ay okay kayo ang relationship mo. And then, competent institutional and national assessment. So, kailangan nyo may pasa yung ating institutional assessment. Then, right after the institutional assessment, we will proceed sa inyong national assessment. After nun, saka pa lang kayo makakakuha ng National Certificate Level 2. Ayan. And to guide you sa ating workplace, sa ating school, ito yung ating shop layout. So, isisend ko sa inyo yan. Papakita ko sa inyo para mapamiliarize kayo sa kung saan tayo mag-aaral, matututo. No? Ayan, meron tayo dito practical work area, institutional assessment area, lecture area, training resource area, learning resource area. So, pwede nyo gamitin lahat ng mga areas ng ating layout or ng ating school. Okay. And then, here's the CBLM. Muna natin kailangan gawin ay magsuot ng personal protective equipment or PPE. Ito, suot ko ang ating welding apron. Ito ang ating welding helmet or welding mask. Okay, and then, kailangan natin ng welding gloves. No? Kailangan ng PPE dito kasi gumagamit tayo ng mainit or high heat application. No? Medyo delikado yung ating pag-aaralan, kaya kailangan kompleto ang ating mga and essential tools na kailangan natin gamitin. Kailangan meron tayong chipping hammer, no? And meron tayong steel brush. Lilinisin natin yung ating bakal bago tayo mag-welding, then pagkatapos na. Okay. Ngayon, ito ang ating welding machine na. Always remember, bago nyo gamitin ang ating welding machine, kailangan nakapatay siya. Okay? And then, ito ang ating ground clamp. Kailangan ang ground clamp natin ay nakalagay sa mismong bakal na ating pagwe-weldingan. Tapos, ito ang ating electrode holder. No?
yung lagayan ng ating electrode. Okay? So, syempre, hindi pa ako mag-welding yan. Wala akong gloves. So, susuot ko mamaya. No, paano buksan yung welding machine? No? Ito ang ating breaker. On. Tapos, ito yung ating adjustan ng amperage or current. Okay? So, depende sa electrode size na gamit nyo kung anong current yung ating gagamitin. Ngayon, ang gamit ko ay 6011. Ang aking current ay nasa 90. Okay? Ayan, pwede na yan, 90. Ito yung ating carbon steel pipe. No? And then, ito yung itatak natin dito. Didikitin natin. So, gamit ang ating root pass, filling pass, hot pass, no? And root pass, hot pass, filling pass, and okay? Pack muna natin. Kapag natak na natin ng maayos, no, secured na siya, ay pwede na tayong magkabit ng another na baka. Okay lang, ha? Pag ayaw sumindi, connection muna sa baka. Okay? Natak na natin yung ating carbon steel plates, and now we will proceed sa ating pakulo. Ito yung area natin welding, no? Ito yung tinatawag natin root pass. And now we welded yung steel plates, yung pipes. Linisin natin gamit yung screw. Ayan, sige.